my beloved Boss Mike Cervera. Yo, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Anyways, kung bago po kayo sa aking channel, opo, huwag niyong kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. So yun na nga mga kababayan, eto na nga, nako! Ayos na sana ang pag-unlad, kaya lang mga kababayan, ang malungkot, nandiyan ang grupo ni Duterte para magpabigat. So, bakit nga ba? Alamin natin yan, mga kababayan. Pasok! Binabala po ng Fitch Ratings na maka-aapekto po sa ekonomiya at pananalapi ng Pilipinas kung magpapatuloy po itong mainit na awayan sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ako, kita nyo mga kababayan, grabe, nakaka-apekto talaga mga kababayan kasi gusto nila destabilize tong ating gobyerno. Kaya ganoon, gusto nila hindi umunlad tayo kasi pag umunlad mga kababayan, maapektuhan yung kanilang pangarap sa politika. Ganyan lang naman Parang yung mga iba dyan, di ba? Galit na galit sila kapag gumagawa ng proyekto, yung mga kasalukuyang mga nakaupo sa gobyerno. Huwag na nating ilayo. Nandito si Pangulo, ginagawa lahat yung proyekto, ginagawa lahat yung trabaho, kaya galit na galit tong grupo ni Digunyo. Kasi nga naman mga kababayan, kapag hindi sila gumawa ng kaparaanan para mahadlangan ang mga magagandang proyekto, magagandang trabaho na ginagawa ni Pangulo, sigurado pagdating ng 2028, zero. Zero ang mga Duterte sa mga presinto. Di ba? Ganun lang naman. Simple lang unawain to mga kababayan. Pagdating sa politika, pagka nakikita mo na nagtatrabaho ang isang leader at alam mo na makakalaban mo sa susunod na eleksyon, nako, sigurado, gagawin ka na ng issue nun. Kaya nga mga kababayan, sa kabila ng sa pag-aaway ng dalawang kampo ni Sara Duterteng Lustay at ni Pangulong Bongbong na masipag, abay, nakaka-apekto yan mga kababayan sa ating ekonomiya. Pero, mga kababayan, eto, pakinggan nyo. Binigyan din naman po ng Fitch Ratings na nananatili pa rin umanong solid ang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Kita nyo mga kababayan, sa kabila ng mga mangiruruman, sa kabila ng mga nandiyadyang agbibisin, na mga grupo ni Digong, mga kababayan, nananatili pa rin na matatag ang ating ekonomiya. Paano pa kung hindi sila nanggugulo sa gobyerno ni Pangulo? Di sana mas lalo pa tayo na mas maunlad sa inaakala nyo. Diba mga kababayan? Kaya alam nyo mga kababayan, malaking bagay na walang mga ugaling mga makapili dito sa bansang ito. Kaso mga kababayan, sabi ko nga sa isang vlog ko, marami talagang makapili ng makabagong panahon sa panahon ngayon. Nandiyan yung mga nagrarally ng hindi naman nila naintindihan kung ano yung pinaglalaban. Basta na lang sila pumupunta at sumasama kung saan-saan. Pero mga kababayan, tanungin nyo, ano ang inyong pinaglalaban? Hindi nila masasagot yan. Bagkos yung ibang mga namumuno, yun lang ang magsasalita dyan. Tulad ni Shelo Magno at nung mga tumatakbong party list na mga eng-eng at bobo, nagpapapansin sa mga tao, piling matalino, pero mga kababayan, kita nyo naman ang ginagawa ni Pangulo. Bakit? Naku, paano? Masasaktan na naman sila rito. Bakit? Sa kabila ng pasok. Papatuloy po itong mainit na awayan
sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Binigyan din naman po ng Fitch Ratings na nananatili pa rin umanong solid ang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Solid. Ang alin? Ang pag-unlad ng bansa. Saan? Yan, mga kababayan ha, hindi sa ating galing yan. Pero matagal na nating sinasabi yan na maayos talaga ang pamumuno ni Pangulong Bongbong. Kaya lang, mga kababayan, syempre, yung mga bitter, sasabihin nila, hindi. Taliwas. Oo. Bagamat nakararanas ng pagbagal at sa report. Ayan. Nakakaranas ng pagbagal. Paano hindi babagal? Napakaraming mga hinayupak na tulad nila Digong. Kung hayaan na nga lang, ito nga yung sinasabi ko, hayaan nyo na lang si Pangulo. Ayan na nga, nagkaroon tayo ng matino. Ayaw nyo pa ng ganyan. Mga kababayan, nako, matauhan na kayo. Ayag po ng credit rating agency ang pananaw na kung magpapatuloy ang domestic political conflicts bago ang May 2025 midterm elections, ay makaaapekto ito sa macroeconomic at fiscal performance ng bansa. Tiniyak naman ng economic team ng administrasyon na hindi sila nagpapaapekto sa ingay ng politika at patuloy na sinisikap na makuha ng bansa ang A credit rating. Nako, kita nyo? Mga kababayan, alam nyo, si Pangulong Bongbong, hindi yan nagpapaapekto. Sabi nga niya, iyaan mo sila dyan. Basta tayo magtrabaho lang. Magtrabaho lang tayo na magtrabaho. Kung meron man silang gagawin dyan, bayaan mo sila magwala, magsalita. Diba? Kaya lang, mga kababayan, ibang mga tao tulad natin, hindi natin matiis na hindi batikusin tong mga nagpapabigat sa atin. Ano po? Hindi natin matiis na hindi batikusin tong mga nagpapabigat sa ating mga Pilipino. Ang masakit kasi kapwa Pilipino na imbis na tumutulong na lang kay Pangulo nang sa ganun mapaunlad natin ang gusto, abay sila pa yung humihila mismo. Di po ba? Kaya mga kababayan, abay pag-isipan nyo maigi yung mga DDS na mga natulog pa rin hanggang sa ngayon. Kaya nga mga kababayan, hindi natin maiwasan mga tawaging tangat mga mangmang yan naniniwala sa mga propaganda ng mga Duterte. Yang mga ginagawa ng mga Duterte, propaganda yan. Kasi kailangan nilang mailusot yung kanilang pambato sa susunod na halalan. At syempre, ganun talaga, di ba? Politika. Hindi po pwede na bumango yung iyong kalaban. Kailangan laging mabaho yan. Kaya yung ginagawa nilang yan mga kababayan, puro paninira lang. At syempre, sasabihin na naman tulad nila Roque, Panelo, nila Marcoleta, yung mga kulelat, mga kababayan, lahat yan sasabihin nila pangit ang gobyerno. Pero kita nyo naman, yung ahensya mismo nagsabi na umuunlad, matatag. Matibay ang ekonomiya natin. Ayaw nyo. Sabihin nyo na naman, galing lang sa akin yun. Kayo mga kababayan, paki-comment na lang kung ano masasabi nyo. Diba? Sa mga sang-ayon kay Pangulo at sa mga sumusuporta at sa mga hindi sumusuporta, paki-comment po ang inyong opinion. Maraming salamat. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Lagi nagsasabi, malin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.